O, sabihin na sa'yo, tell something about yourself. Natural, di po ba? Gusto mo rin na may pakita sa kanila the highest education you have, kung ano yung mataas na yung nakamit that you attain, what are the good qualities in your life, ano yung mga magagandang katangian na mayroon ka. Natural, bago ka pa man umarap doon, pinag-aaralan mo na kung ano yung mga good qualities na mayroon ka, na karapat-dapat ka na kanilang ihanap o tanggapin sa isang kumpanya, isang trabaho. Sigurado ko din naman na hindi natin sasabihin yung ating mga kahinaan, di po ba? Hindi masasabihin na hindi ako marunong, hindi ko alam yung ganun. Siyempre, una mong ilalagay sa resume mo, yung mga good qualities mo, yung mga natapos mo, yung mga expertise mo sa iyong buhay, para mainganyo siya, makuha mo yung loob niya, mapabilib mo siya, para ikaw ay kanyang isama sa kanyang mga empleyado sa kaliman. Kaya nga dito, pipiliin mo yung mga right words. You choose the words to uplift your personality. Marunong po ako sa ganito, ito po yung aking katangian. Maganda. Siyempre, the values in your life. Ano ba yung values mo sa iyong buhay? Bilang mga Kristiyano, sa umagang ito, alam natin na sa buhay natin, pwede natin mapa-impress yung mga tao sa paligid natin. Di po ba? Pwede. At pwede rin sila magkamali sa evaluation nila sa atin, sa mga sinasabi lang natin. But the Lord will not. He is all-knowing. He is the creator and governor of the universe. Maaaring tayo sa buhay natin, sa ating pamilya, maaaring nililift up tayo, di po ba? Pwede kang i-lift up ng iyong mga magulang. Pwede mo rin i-lift up ang iyong sarili na maganda ang iyong upbringing. Pero hindi kailangan yun. Ang napakaganda, ang Diyos ang siyang magtaas sa atin. Mag-lift up sa atin. Magsabi sa atin na yun yung mga good qualities na karapat-dapat bilang kanyang isang alipin. Kaya sabi nga niya, sino ang tatayo sa ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, hindi madali yung bagay na yun. Alam ko, kahit sa mga tao, yung kilalang tao, na ating kakaharapin, kung sasabihin nito sa atin, maaaring mangangapa tayo kung ano yung sasabihin natin para sa ating sarili. Pero kung ito yung iyong karanasan, kapag malinis ang iyong puso, malinis ang iyong kamay sa harapan ng ating Diyos, sigurado ko makakaharap tayo ng harapan at hindi tayo mahihiya sa ating Panginoon kung tayo ay harap sa Kanya. Sabi niya dito, He that have a clean hands and pure heart. Sila na mayroong malinis na kamay at mayroong malinis na puso. Hindi ibig sabihin dito literal na malinis. Hindi literal na malinis yung kamay. Kasi alam niyo, itong kamay na to, prone nito sa germs eh. Ginagamit natin sa lahat. Pagkakyat mo ng sasakyan, hahawak ka, may mga dami na nakahawak doon, hawak ka ng pera, magbabayad ka. Prone yan sa maraming mikrobyo at dumi yung ating kamay. Sa makikipag-shake hands tayo. Kaya ng mga minsan, yung mga politicians, pagkatapos na nag-alcohol sila, di ba? Kasi talagang yung hands na yan, marumi. Pero hindi yung literal na malinis na kamay ang haharap sa ating Panginoon. E paano naman yung nagbabasura? Na malinis naman ang kanyang puso, hindi ba siya makakaharap sa Panginoon? Yung magsasaka, na yun ang kanyang buhay sa bukid, na napakaraming putik, hindi ba yan siya makakaharap sa ating Panginoon? Alam po ninyo,
It's not literal. Figure of speech lamang po yun. Na kinakailangan, sabi nga niya, ang ating mga puso ay nilinis ng ating Panginoon. Hence is the hardest thing to make it clean from the entire body. Sabi nga niya rito sa Mateo chapter 15, verse 17. Hindi pa bagang nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daanan ng dumi. Kaya mga kapatid, hindi literal na dumi ng kamay ito. Kasi kung minsan, kunyari kakain ka, papasok lang yan sa tiyan, sa bibig, pupunta sa, idadigest yan, ilalabas mo rin siya. Hindi iyon. Kundi alamin nyo kung ano yung pumapasok na kung minsan ay maaari maka-apekto sa buong katauhan ng isang tao. Yung mga dirty things, dirty words, yung mga bagay na makikita natin na hindi maganda. Na kung hindi tayo mag-iingat sa ating mga pinapakinggan, maaaring ma-influensyahan tayo. At yun ang mag-consume ng buong body natin, na hindi tayo makaharap sa Panginoon na mayroong malinis na kalooban. Kasi sabi nga, it will affect you. Kung ano yung environment na kinalalagyan natin, kung ano yung naririnig natin everyday, it will influence us. Tignan mo kung minsan kung ano yung dialogue ng magulang sa bahay. Kung ano yung dialogue nila. Kung puro sigawan yan, sigawan lahat yan. May anak niya, pati kaapo-apuhan niya sa tuhod yan, balit pa yan, magmumura na yan, magsisigawan na yan. Out of love. Sasabihin ng membro ng pamilya, hindi ko nadalaman yung pag-ibig. Kasi walang pag-ibig na nananahan sa tahanan. Di ba? Kaya nga dito, kung ano yung napapakinggan natin, yung isang tao na maganda yung pagpapalaki sa kanya. Salamat dito sa mga pamilyang Kristiyano. Makita natin, may mga anak na morally good. Na sa kanila yung tamang values. Pagpunta sa paaralan, napaparangalan yung mga magulang. Bakit? Kasi naturuan ng tama. Kung ano yung values na kinalakhan nila. Makikita mo sila, kinararangal sila. Sa paaralan, sa tahanan, sa iglesia, hindi yan magkakalat sa iglesia. Kaya makita po natin na ibig ng ating Panginoon na tayo tatayo sa Kanya, na mayroong malinis na kalooban, malinis na kaisipan, yung ating pinag-aralan kanina, the mind of Christ. Napakaganda ng kaisipan ng ating Panginoon. At yan ang hinahangad ng mga naglilingkod sa Kanya. Kung hindi rin lang gano'n ang ating hangarin, bakit andito pa tayo sa iglesia ng Panginoon? Kung hindi tayo naghahangad na patuloy na malinis ng ating Panginoon, na mahubog ng Kanyang mga salita, wala na tayo, di po ba? Tingnan niyo yung isang kapatid natin na nagbalik loob sa ating Panginoon. Alam mo, mayroong mga mabubuting aral na iniwan ng Diyos sa kanyang puso na hindi niya kailanman nakakalimutan. Maaaring may mga sekta ng relihiyon na naghihikayat sa Kanya, pero kung talagang naranasan natin na malinis ang ating puso sa kabila ng maraming mga pagsubok na ating dinaanan noong mga panahon na yon, kaya nga nung nawala siya, alam niyo, marami akong mga iniyakan na mga kaluluwa sa lugar na yon. Maging yung lugar ng Alexandra, maliit pa si Sarah nung daladala ko doon every Saturday. It's hindi madaling bagay yun. Almost 3 years yung gawain doon every Saturday. Nawala din yung mga kapatid sa lugar na yun. Bakit? Kasi mayroong mga may mga nagpapagamit sa Diablo na hindi nyo nalalaman kung ano yung talagang pinakamalalim na dahilan kung bakit sila nasira sa pananampalataya. Pero once in a while nyo yung mga panahon na yun, hindi lang half in a years, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi madaling bagay yung maglapit ng kaluluwa. Iyakan mo araw at gabi, pag-ayuno mo twice a week,
mag-aayuno ka sa Panginoon, magfa-fasting ka, magpupuyat ka, lahat ng mga sakripisyo, tapos biglang mawawala. Kaya nung nawala si Brother Nestor, iniyak natin yan sa Panginoon. Dahil hindi biro yung mga bagay na dinanas namin sa lugar ng Bicutan. Hindi natin inaalala yung mga bagay na yun para isumbat sa Panginoon yung bagay na yun, kundi isang malaking hamon sa atin na sa kabila ng mga ganong karanasan ay mayroong Diyos na buhay. Na yun ay magpatibay sa atin na kung meron pa man masigit na mabibigat pa na pagsubok, ay kakayanin na natin ito. Dahil alam natin na buhay ang ating Diyos na hindi niya tayo iiwanan. Sino ang tatayo sa ating Panginoon? Makakayat tayo ba tayo sa mga matitinding pagsubok kung walang ating Panginoon? Kung hindi malinis ang ating puso sa Kanyang harapan? Susuko tayo mga kapatid. Iniwanan natin ang paglilingkod na yan. Kaya nga ito'y naaaral sa iglesia ng ating Panginoon na kinakailangan tayong mapatibay. Kinakailangan malinis ang ating puso. Madalisay ang ating puso upang tayo makakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, sa kabila ng lahat, nandito pa rin ako. Dahil hindi tayo nabubuhay sa paningin ng tao. Konsyum ka, pero ang ating Diyos, ahawakan niya ang iyong kamay. Kaya sabi niya rito, ano ang laman ng puso? The hands will do the action. The hands will do the action. Kung ano yung andito, di ba? It will determine our action. Kung ano yung laman, sigurado naman yun. Kung ano yung nasa isip natin, gagawin mo yun. Isipin mo, magluluto ka, di magluluto ka. Kung ano yung nasa puso mo, punong-puno ka ng pag-ibig sa iyong puso, aawit ka sa Panginoon ng buong puso, di ba? Aawitan mo siya, lalabas siya in your action. Kaya nga, saan nanggagaling yung masamang pag-iisip? Galing sa puso. Saan nanggagaling yung mga pagpatay? Sa puso. Yun ang estado ng kanyang puso. Pumapatay siya kasi dirty yung puso niya. Marumi yung puso niya. Mga pangangalo niya, pakikiapil. Mga pagnanakaw. Saan nanggagaling yung bagay na yun? Comes from the heart. It comes from the inner man. Yung inner man na yan, yun ang totoong tao, mga kapatid. Hindi ito. Kasangkapan lang itong katawan na to. Pero yung kaluluwa natin, kaya nga yun ang nililinis ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, kung ano yung laman ng puso, pagsaksi sa ligatopanganan. Mga mamalirang puri. Ayan, nanggagaling lahat yan. Mga panglalait sa kapwa. Galing yan sa puso. All comes from a dirty heart. Nanggagaling yan sa isang maruming puso. Kaya nga po dito, kung minsan, makita natin sa mga gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng Diyos, nanggagaling sa puso yun. Minsan, very clean yung pagkakagawa nila ng kasalanan. Di po ba? Nagluglog sila. Pagpapatayan, talagang yung mga killers, lamang tao sila. Gagamit sila ng para... Kasi itong kamay, alam niyo, marunong ang ating Panginoon. Itong maliliit na kamay na to, itong thumb mark na to, billions of people, hindi magkakapareho guhit-guhit niya. Sabi nga, clean hands needs no glove to cover it. Kapag malinis ang iyong puso, wala kang dapat na pinagtatakpan. At hindi mo dapat pagtakpan ang iyong sarili. Dahil tayo, hubad at hayag naman tayo sa harapan ng Diyos. Kaya no need. May pagtanggol tayo ng sinuman. Mabibigo lang tayo niyan. Dahil ang ating Panginoon, sa harapan niya, lantad ang lahat ng ating mga gawa. Kahit makapagtago ka man ng 5 taon, 10 taon, maniningil din ang Diyos. Alam niyo si Pilato,
Noong hahatulan nila ang ating Diyos na walang sala, kinausap siya, na-feel niya. Nadama niya sa kanyang puso. Walang sala ang ating Panginoon. Nangusap sa kanya yung anghel ng Diyos dun sa kanyang asawa. Sabi niya, nabagabag siya, hindi siya nakatulog. Nabagabag siya. Sabi niya, walang sala yung tao ito. Tapos kausapin niya ang ating Panginoon, totoo ba? Na ikaw yung ganito. Ang sagot lang ng Panginoon, ikaw ang nagsabi niya. Di po ba? Si Judas, ganun din sinabi niya sa Panginoon noon. Ako baga Panginoon, ikaw ang nagsabi niya, di ba? Kaya kung minsan kahit na hindi mo sinasabi, ako baga, kapag guilty yung tao, inaano niya yung sarili niya. Si Pilato, noong siya lumarap sa ating Panginoon, sobra yung guilt feeling na naramdaman niya. Ako baga, Panginoon? O ikaw baga ang Panginoon? Ikaw nagsabi niya. Pwede kitang pawalan ng sala, sabi pa niya. Pinapansin niya sa pagsisiyasat niya sa Panginoon, talagang wala siyang mag-iisasakdal sa kanya. Kaya anong ginawa niya? Nung umarap siya sa mga tao, nagugas kamay siya. Wala kang sala. Hindi ibig sabihin na naugasan yung kamay niya, wala na siyang kasalanan. In the eyes of men, pwedeng mahati yung grupo. Totoo, hindi. Pero sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng ating Diyos, marumi ang kanyang puso. Makasalanan siya. Kaya nga dito, kapag alam natin na mali yung hakbang na gagawin natin, may mali na pagpapasya ka, huwag na tayo maghugas ng ating kamay, di ba? Kaya naman kasi sinugot-sugot ko yung mami ko kasi yung daddy ko, yung kuya ko, kasi siya naman nangunguna Hindi na tayo naghuhugas kamay. Pasalisik natin yung ating puso, bakit ganyan ang attitude ko sa kanila? Ba't hindi maganda ang nakikita sa akin ng aking kasambahay? O yung mga katrabaho ko, o yung mga taong nasa paligid ko. Di po ba? Maganda yung attitude na gano'n. Panginoon, ano pa yung kulang sa akin? Tulungan mo ako na mabago ito. Dahil sa harapan ng ating Panginoon, alam po natin na kahit anuman yung pagmamatuwid natin sa harapan ng tao, higit sa lahat, hindi naman sila magtatanggol sa atin kung tayo harap na sa ating Panginoon. Sabi niya dito sa Romans chapter 12 verse, dun sa ating teksto kanina. Chapter 12 verse 9. Ang pag-ibig ay hindi walang pagpapayubabaw, kapuotan ninyong masama, mag-isalig kayo sa mabuti. Mag-isalig tayo sa mabuti. Hindi natin inahayunan yung masama. Alam na natin na hindi na maganda, tapos para baga dumadating sa'yo. Kung totoo ba yun? Papadamayan ang ating Panginoon. Kaya nga dito ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw.